Luke chapter 1 verse 37. Pwede tayong tumayo. At sana kahit na gaano kaikli yung verse na to, it means a lot. Kahit gaano kailiit ang verse na to. Because I'm talking about my God. I'm talking about our God. Sana kahit gaano kaikli ang verse na to, it means a lot. Amen? Amen? Anong sabi sa Luke chapter 1 verse 37? Ready, go? For with God, nothing shall be impossible. Naniniwala pa rin ba tayo na wala imposible sa Diyos? For with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos. Sino sa inyo may problema kayo na sa tingin nyo imposible? Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen? Alam ko ang isang imposibleng bagay, it will not happen easily. Of course, impossible things yan. It will not happen to everybody. Even you desire it, kahit na i-desire mo na magkaroon na mangyari sa iyo impossible things, it will not guarantee na mangyayari sa iyo to. But one thing alam ko, kasi kapag hindi natin dinidesire ang bagay na to at hindi tayo naniniwala, it will not happen. But one thing for sure, impossible things become possible kung maniniwala tayo. Amen? Impossible things will happen because God promised it. For with Him, for with God, nothing shall be impossible. So tayo po muna yung manalangin. Diyos Ama sa langit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we listen to your word. Dalayan ko po Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng tunay na pananampalataya sa inyo Panginoon. Lord God, I pray na tulungan niyo po kami na makita na kayo po ang Diyos na wala pong imposible sa inyo, Panginoon. That we know that even kahit hindi namin sabihin ang aming need, Panginoon, kahit kami lang, Panginoon, magdudulog sa iyo, Panginoon. Kahit kami lang, kahit nasabihin lang namin sa iyo secretly, Lord, I know, Panginoon, na alam niyo po ang lahat ng ito at wala pong imposible sa inyo, Panginoon. And I pray na bawat mananampalataya, magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na paniniwala sa iyo, Panginoon. Yung hindi lang salita, yung hindi lang, Panginoon, na bukang bibig, kundi naniniwala talaga kami that with you, nothing is impossible. And I pray, tulungan niyo po kami, Panginoon. Maniwala kami, Panginoon, sa inyong salita at ma-experience namin pong muli na walang imposible sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, as we listen to your word. Patawarin niyo po kami for unbelief. Patawarin niyo po kami for personal things, Panginoon, na kung paano po namin tignan ang mga bagay-bagay sa buhay namin, Panginoon. Lord, gusto namin, Panginoon, magtiwala sa inyo. Gusto namin mag-experience ang inyong working, Panginoon. Na ikaw talagang nag-work, Panginoon. Na hindi kami nagmumukha, Panginoon, na para bang kawawa kami, Panginoon. Because we have God na tumawag sa amin, Panginoon. We have God na nag-promise that with you nothing is impossible. Nag-promise that you will supply our needs. Nag-promise that you will provide everything, Panginoon, na kailangan po namin. Lord God, tulungan niyo po kami na maniwala sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng mensahe, I pray na kayo pong may taas pong muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Basahin ko lang sa inyo ang Genesis chapter 45 verse 7 to 8 kasi magmagano ako kay Joseph. Genesis chapter 45 verses 7 to 8. Okay? So sabi ni Joseph, ito yung time na para lang magkaroon tayo ng knowledge regarding kay Joseph, kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Si Joseph na naginip siya. Doon sa panaginip niya, lahat ng inani ng kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kuya, yumuko doon sa kanyang inani. At sinabi niya yun sa kanyang mga kapatid, na someday, sabi nila, anong ibig sabihin nun? Joseph, yuyuko kami sa iyo lahat. Then sabi diyan, kung titingnan uli natin yung mga talata, sa mga naunang talata,
Hindi lang yan yung nangyari, kundi meron siyang panaginip ulit na meron 11 bituin, pati ang buwan sa kayong araw, yumuko sa bituin na sinisimbolo ni Joseph. So someday, even yung kanyang mga magulang magbibigay ng respect, para bang napaka-imposibleng bagay. Napaka-imposibleng bagay na pinangako sa kanya ng Panginoon. Pero with God, nothing is impossible. Amen? At ang sabi niya sa Genesis chapter 45 verse 7 and 8, "And God sent me before you to preserve you a prosperity in the earth and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither." Ang sabi niya sa may verse 8, kaya ito ang ginawa ng Panginoon para i-preserve kayo at hindi kayong nagdala sa akin sa Egypt, but God. It was not you, but God. And even mga things na nangyayari sa buhay natin, alam yung mga blessing na nangyayari sa buhay natin, it was not your, hindi yan yung dahil magaling ka. Hindi dahil sa ginawa mo sa it was God. Kaya he had made me a father to Pharaoh and the Lord of all his house and ruler throughout all the land of Egypt. Mamaya babalikan ko yan sa third point. But makikita natin dito na ang Diyos merong gustong sabihin kay Joseph. Joseph, meron akong gagawin something impossible sa buhay mo. Pero tandaan natin, ito yung tatlong kailangan natin. Most of the time, nami-miss natin ito eh. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na walang imposible sa Diyos because God promised it in His Word. Balikan ko yung Luke 1:37, "For with God nothing shall be impossible." At sinabi rin niya sa Matthew chapter 19 verse 26, "But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible." Amen? With men this is impossible. Maraming imposible sa atin, but with God, all things are possible. With God, all things are possible. Patungo ako kila Pastor Nat, nakita ko yung may sasakyan ako nakita nakalagay, with God, all things are possible. Habang papunta ulit, may nakita ulit akong ganun. Pagdating doon sa church nila Pastor Nat, meron din pala yung kotse niya na ganun, pero ang pinaka-team nila, "For with God, nothing is impossible." Sabi ko, sunod-sunod yan ang lahat na nakikita ko with God, nothing is impossible. Imagine mo kung paano mag-speak ang Panginoon, pati sa sasakyan, halos lahat ng tingnan mo, with God, all things are possible. Paalala ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, Jeremiah 32 verse 27, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?" Is there anything too hard for me? Mayroon bang bagay na imposible at mahirap sa Diyos? Ang Diyos ang nagtatanong. Sa tingin nyo, meron bang imposible sa harapan ko? Sabi ng Panginoon. Meron bang something hard for me? Of course, ang sagot, wala. Amen? And sometimes ito yung problema natin, we do not experience the impossible things. Why? Because we do not know who God is. Kung sino talaga siya. So ang message natin, the pathway to experiencing the impossible. The pathway to experiencing the impossible. Okay, makita natin sa Daniel chapter 11. Daniel chapter 11 verse 32, "And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries." Tingnan nyo yung pinakalas, yan ang gusto kong emphasize. But the people that do know their God, amen? The people that do know their God, every person that know his God, yung God of heaven ang pinag-uusapan natin, the God of this Bible, shall be strong and do exploits. Ang ibig sabihin ng do exploits, you will explore kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kung ano mga bagay na pwede niyang gawin sa harapan mo. And by the way, ang daming pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin na-experience why. We lack three things. We lack three things. Trusting God, obeying God, and believing God. Trusting God, obeying God, and believing God. Tatlong bagay na nami-miss natin. At sana this evening, maging challenge ito sa atin para ma-experience uli natin yung blessing. Ma-experience uli natin that God will create something impossible
na makita natin kung paano mag-work ang Panginoon. Amen? Kilala na ba natin ang Diyos natin? Okay? Kilalanin natin siya. Kilalanin natin siya. Number 1, tingnan natin number 1. Okay? Number 1, trust God when life doesn't make sense. Trust God when life doesn't make sense. Si Joseph, makikita natin si Joseph, God promised him something. Anong promise ng Panginoon? Someday, Joseph, irirespeto ka ng mga kuya mo. Someday, yuyuko sa iyo, even magulang mo, dahil ibig sabihin, may gagawin ng Panginoon na something. Para ba sinasabi ng Panginoon na, Joseph, ikaw yung halos pangalawa sa bunso na lalaki, pero gagamitin kita for your family. Gagamitin kita for your lineage. Gagamitin kita para sa tao na yung nation na ibibuilt ng Panginoon, gagamitin niya si Joseph. Ang laking responsibility, no? Ang tindi ng para bang iisipin mo pagka ikaw yung pinagbigyan ng promise sa ganon. Sometimes tayo, di ba? Sino sa inyo, marami kayong mga promise na ginuhitan sa Bible. Okay? Di ba from time to time, every time na nagdi-devotion tayo, by the way, ang hirap, ang hirap. Basta wala akong nasusulatan, wala akong naguguhitan. Baka hindi ka nagbabasa. Amen? Kasi kung nagbabasa ka, personal, may naguguhitan ka. Okay? At kung nakikinig ka, meron kang nagiging favorite ng mga verses. May mga promises ang Panginoon. Okay? At once na may promise ang Panginoon, pangahawakan mo yan. Pero ito yung isang bagay. The moment na pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, the moment na pinanghawakan mo yung pangako ng Diyos, it doesn't mean na lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo, maintindihan mo. Karamihan, hindi mo maintindihan. Sometimes it doesn't make sense. Para bang, Lord, kung kailan naman ako nagtiwala, biglang, para bang si Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, pumunta ka doon sa promised land. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod naman si Abraham. Pero pagdating doon sa promised land, anong nangyari? Famine. Anong ginawa ni Abraham? Dahil famine, umalis kagad siya sa promised land. Saan siya pumunta? Egypt. And sometimes ganito tayo, Lord, gusto kong kumilos ka sa buhay ko. Dinala ka ng Panginoon doon sa impossible place. Dinala ka ng Panginoon sa isang place kung saan makikita mo yung need, pero ang kailangan mo lang gawin is to kneel down. Ang kailangan natin gawin is to pray. Pero ang ginagawa natin, pag nandun na tayo sa place na may gagawin ng Panginoon, that hindi natin maintindihan anong gagawin natin, sabi ng Panginoon, dito ka lang, pero nang ginawa natin, pumupunta tayo kung saan-saan. Hinahanap natin kung ano yung bagay na gusto natin, pero sabi ng Panginoon, anak, nandito yung gusto mo, nandito yung ibibigay ko sa iyo, pero kung saan-saan ka pumupunta. Kung ano-anong ginagawa. Pero sabi ng Panginoon, simple lang gagawin mo, Abraham, dito ka sa promise land, nakita mo yung famine, pray. Magtiwala ka sa akin, trust me. Magtiwala ka lang. Sometimes ito yung problema natin. Kapag nilagay na tayo, maraming tao kapag tinitest, halimbawa may mga pagkakataon, halimbawa sa mga Bible college o even sa even sa atin kapag may ginagawang Panginoon. Pag nilagay ka sa malaking problema ng Panginoon, then sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit ganito nangyayari? Alam nga sabihin ng Panginoon, tinitesting kita. Alam nga naman sasabihin ng Panginoon yun. Alam mo, sasabihin ko, halimbawa ako mismo bilang pastor, halimbawa, pero gawin ko kay Teo, sabihin ko, Teo, gawin mo to. Pastor, bakit ko gagawin to? Para makita ko kung tinetesting lang kita. Para bang, kung alam niyang tinetesting ko siya, anong gagawin niya? Magpapanggap din siya. Amen? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Nakakita na kayo ng teacher during exam? Ano ang teacher kapag ka-exam? Tahimik o sasabihin yung sagot? Tapos nag-lecture yung teacher. But during the exam, tinitest ka. So yung teacher, hindi magsasalita yan. Ganon din ang Panginoon. Sometimes, nilalagay tayo ng Panginoon sa situation. Tapos ang gusto lang ng Panginoon to trust Him. Pero anong ginagawa natin? Ang tendency natin, gumagawa tayo ng ibang bagay. Lord, para bang ganito pa sasabihin mo, Lord, sumunod ako sa iyo, tapos famine? Sige, kung dito rin lang, dun na ako sa iba.
Para bang sinabi mo pa ang Panginoon na, hindi mo pala ako kayang pakainin, dito na lang ako. Hindi mo pala ako kayang suportan, dito na lang ako. Pero sabi ng Panginoon, doon ka eh. Naku, kaya ibig ko sabihin? Anong ginawa ng Panginoon kay Joseph? Si Joseph, tingnan nyo sinabi ng Panginoon, someday, yuyuko sa iyo lahat ng mga kuya mo. Anong nangyari? His brothers hated him. Sabi mo, Lord, lahat sila, yuyuko sa akin. Bakit lahat sila pinagkaisahan ako? Di ba para bang baliktad? Di ba, Lord, sabi mo, irerespeto ko. Bakit tinapon ako sa pit? Tinapon ako sa balon. Lord, sabi mo, magiging mas mataas ako sa kanila. Bakit tininda ako? Ngayon, slave ako. Pagbabasahin mo lahat ng ginawa kay Joseph. Imagine mo, tinapon siya. Kinamuyuyan siya. Naging slave. Tapos nung slave, ginawa niya parinong best. Anong nangyari? Nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. Tapos, nag-refuse siya. Ginawa niya yung tama. Ayaw niyang dungisan yung sarili niya. Pinakulong. Pang ikaw si Joseph, ano sasabihin mo sa Panginoon? Lord, akala ko ba, nagkasundo tayo na may gagawin kang something impossible sa buhay ko, pero bakit nandito ako ngayon? Pero isang bagay na makikita natin kay Joseph, he never questioned God. He never rebelled against God. Wala kayong makikita, give me a verse na si Joseph nagreklamo sa Diyos. Wala ni isa. Wala. Amen? Alam nyo, throughout the life of Joseph, life doesn't make sense. Lord, bakit ganito? Pero hindi siya nag-question sa Panginoon. And I know for sure na hindi siya nag-backslide. I know for sure na hindi siya nagreklamo sa Diyos kasi sa mga talata na to, Genesis 39 verse 2. Ano sabi sa Genesis 39 verse 2? And the Lord was with Joseph. Imposible na ang isang backslider masasabi, the Lord was with him. Amen? Amen? Pag nag-backslide tayo, hindi natin kasama ang Diyos. Amen? Pero ito, hindi to backslider, the Lord was with him. Anong prueba? He was prosperous man. Everything na hawakan niya, may nangyayari. Amen? Okay? Ang mahirap, yung lahat ng hawakan mo namamatay. Alam niyo yung sinasabi nila kung minsan pag nagtatanim ka, may green thumb. Lahat ng hinahawakan mo, buhay. Pero yung isa naman, lahat ng hinahawakan, patay. Amen? Pero ito si Joseph, lahat ng hinawakan niya, blines. Sabi ni Potiphar, pinahawakan ko sa kanya to, blines. Pinahawakan ko sa kanya to, blines. Pinahawakan ko sa kanya to, blines. Sabi ni Potiphar, lahat na hawakan mo. Amen? Except yung wife ko, amen? Clear yun. Amen? Okay? So makikita natin dito na si Joseph, makita natin na nag-work ang Panginoon. The same, Genesis 39 verse 21, but the Lord was with Joseph. Ano yung isang bagay na makikita natin sa kanya? Once na nasa atin ang Panginoon, once na hindi tayo nag-complain, hindi tayo nag-rebel, anong tendency? Makikita natin ang Panginoon eh. Yung working ng Panginoon nandun. Amen? Sometimes, bakit hindi nag-work ang Panginoon? Because we are not trusting Him. Ito yung problema natin madalas. Konting problema lang sa atin ngayon, ang reason kaagad mag-quit. Konting problema, nawawala tayo sa ministry. Konting problema, nawawala tayo sa church. Konting problema, nawawala tayo sa prayer. Paano sasabihin ng Panginoon, if you want something impossible, you need to trust me. If you want something impossible, you need to trust me. Yan ang message sa atin ng Panginoon. We need to trust Him. We need to trust Him. Alam niyo si Job?
Sino sa inyo naka-experience ng ni Job? Di ba naalala niyo si Job? Anong sabi sa Job chapter 2 verse 10? Sa pinakadulo, in all this did not Job sin with his lips. Hindi nagreklamo si Job. Wala tayong maririnig na pagreklamo kay Job. Anong ginawa niya? He trusts God. He trusts God. Gaano katindi ang pagtitiwala ni Job? Gaano katindi na ang si Job na makikita natin na kilala niya ang Diyos? Job chapter 13 verse 15. Sana masabi natin to. Basahin nga natin. Though he slay me, yet will I trust in him. Though he slay me, yet I will trust in him. So anong sinabi ni Abraham? Lord, pamin? Lord, sige, kahit mamatay ako sa gutom, magtitiwala ako sa iyo. Lord, hindi ko maintindihan, pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. To the point na sinabi niya yung pinakamatindi, Lord, kahit napatayin mo na ako, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Ganong katindi yung tiwala ni Job sa Panginoon. No wonder, by the way, hindi naman ganun ang Panginoon, napapatayin ka. Amen? Amen? Isang bagay na tiyak natin sa Panginoon, meron siyang plano sa iyo. Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Merong plano ang Panginoon. May plano ang Panginoon. Napakaganda ng plano ng Panginoon. Pero ang problema natin, paano niya magagawa yung plano niya if you are not trusting Him? Ano sabi ng Panginoon doon sa para gumiba yung wall of Jericho? Sabi ng Panginoon, sige, umikot kayo. Ano sabi lang ng Panginoon? Umikot lang kayo. Simple lang yung ang Panginoon eh. Lord, may mangyayari ba pag iikot kami? Walang mangyayari sa pag-ikot ninyo. Pero may mangyayari kapag sumunod kayo, ang Diyos ang kikilos. Amen? Kaya pag sinabi ng Panginoon, ikutan nyo lang yan. Then ikutan lang. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo lang yan, then gawin mo lang. Hinihintay ng Panginoon. Naalala nyo yung preaching ko na until 7th time? Yung kay Naaman? Nung lumubog siya, unang lubog, walang nangyari. Pangalawang lubog, walang nangyari. Pang-anim na lubog, kahit na yung pinaka-anim na lubog, anong nangyari? Wala pa rin. Hihintayin ng Diyos kung kailan mo gagawin yung pang-pitong lubog. Sometimes sa buhay natin, hindi interested sa iyo ang Panginoon kung ilang beses kang lumubog. Ang interested ng Panginoon kung sinunod mo 100%. Kaya kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, trust Him. Alam ko, very simple to. Gasgas na to. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen? Tiwala lang tayo. Okay? I pray na meron tayong tiwala sa Diyos natin. Second, obey God when journey gets difficult. Okay? Obey God when journey gets difficult. Obey God when journey gets difficult. Sometimes kapag sumusunod ka sa Panginoon, hindi lahat ng pagkakataon, alam niyo, kung minsan, si Joseph, naranasan niya eh. Kinagalitan siya ng kanyang kapatid, pinilagay siya sa balon, binenta siya sa slave. Tapos nung time na nandun na siya bilang slave ni Potiphar, nakaramdam ng ginhawa. No? Naging amo siya ng lahat ng mga servant. Pero sabi dito, sa Genesis 39 verse 7, it came to pass, after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph. Meron at merong testing eh. Meron at merong temptation. Lie with me. Ito yung isang problema. Ito mag-ingat tayo. Ha? Mag-ingat tayo sa maraming blessing. Amen? Ulitin ko, mag-ingat tayo sa maraming blessing. Katulad nito, kung kailan, di ba? Ano nang hawak ni Joseph that time? Pinagkatiwala sa kanya lahat. Ito yung sinabi niya.
But he refused and said to his master's wife, Behold, my master wotteth not what with me in the house. He hath committed all he had to my hand. Lahat ng pag-aari ng aking master kinumit niya sa akin. Verse 9, there is none greater in his house than I. Grabe, no? Ito yung mga time na babantayan natin, yung bang bantayan natin kapag yung dati nagpipray ka ng work, tapos may work ka ng ganda na ng sweldo mo, ang ganda na ng salary mo na nabibili mo na lahat ng gusto mo, mag-ingat ka. Ingat. Amen? Okay? Nagsimula ka ng maliit na business, tapos lumaki ang business, ingat tayo. Because in every time na maraming blessing, maraming material things, may temptation. May temptation. Isang bagay na i-detest sa atin ng Panginoon, during the time na maraming mga bagay na blessing, is titignan niya how obedient you are. So obey when journey gets difficult. Anong ginawa dito? To make the story short, pinakulong si Joseph dahil ayaw niyang makisumiping sa asawa ni Potiphar. Pero alam niyo isang bagay na sinabi niya? Ang sabi niya ito, How then can I do this great wickedness and sin against God? Nakita niyo yung obedience ni Joseph? Nakita niyo yung obedience niya to the point na ganito? Ang obedience ni Joseph ganito. Ang obedience niya, Lord, gagawin ko kung ano yung kalooban mo, pero every time na gagawa ko ng labag sa'yo o anything na kasalanan, anumang kasalanan yan, every sin is against God. Every sin is against God. Hindi siya nagkasala lang kung nagawa niya yan, hindi lang siya nagkasala sa wife ni Potiphar, hindi lang siya nagkasala kay Potiphar, pero sabi niya, bago niya tinitingnan yung pagkakasala niya sa mga tao, ang unang-una niya tinitingnan, nagkakasala ako sa Diyos. Grabe yung obedience niya, no? Nang nakikita niya palagi is, Lord, ayokong madungisan yung pangalan mo. Ayokong na tawag dito, may bagay akong gagawin against you. Ang gusto ng Panginoon kapag may mga things na hindi natin maintindihan, magtiwala. Pero kapag may mga pagkakataon na para bang, Lord, ang ganda na ng mga bagay na to, ingat tayo, we need to obey. Tandaan nyo to. Aanhin mo ang gandang work mo pero wala ka ng time sa Diyos mo. Okay, imagine nyo to, no? Ang hirap mo minsan, nag-pray ka sa Diyos ng trabaho, tapos ngayon, yung trabaho mo may Sunday, nakalimutan mo ng Sunday para sa Panginoon. Amen? Dati nagpipray ka palagi, Lord, i-bless mo ako, pag bless mo ako, itong gagawin ko ngayon. Nag-iisip ka na kagad, Lord, paano ako magkakaroon ng ganito? Paano ako magkakaroon ng ganito? Paano ako magkakaroon ng ganito? Pero later on, paano ba ako magkakaroon ng ganito? Hindi mo na tinatanong ang Panginoon. Why? Nawala na ang Panginoon sa picture. Amen? Alam nyo, mag-ingat tayo kaya nga, kung iano natin dito na, mag-ingat tayo kapag yung may ginagawang Panginoon sa buhay natin na para bang hindi mo naiintindihan, at the same time lalong pinapahirap ng Panginoon. Pero hindi para pahirapan tayo, para ibalik tayo ng Panginoon. Lord, na sabi niya, anak, kailangan kong manatili ka lang sa simpleng bagay. Yung every time na binibless ka, merong purpose ang blessing mo. Sinabi ko na ito dati, Malakay chapter 2 verse 2. Malakay chapter 2 verse 2. Ano sabi sa Bible? Pag hindi na tayo sumusunod sa Diyos, mag-ingat tayo. If you will not hear, if you will not lay it to heart, to give glory to my name, sabi ng Panginoon, say the Lord of hosts. Ulitin nga natin. If you will not hear, if you will not lay it into heart, to give glory to my name, sa lahat ng blessing na binibigay sa iyo. At sana ang pinaka-motivation mo, every time na may binibigay na blessing, Lord, I want to do more.
I want to do more para sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, pag hindi mo ginagawa yun, I will even send a curse upon you. Pag hindi na tayo sumusunod, anong ibibigay sa atin ng Panginoon? Hindi na blessing. I will even send a curse upon you. At itong pinakamatindi, I will curse your blessings. Grabe, no? I will curse your blessings. Darating ang panahon, pag hindi na Diyos ang nakatingin, hindi ka na sa Diyos nakatingin, hindi na sa paglilingkod sa Panginoon ka nakatingin, God will curse our blessings. Bakit marami tayong ginagawa dito sa church? Bakit tayo nagsasacrifice sa faith promise natin? Meron tayong sacrifice for building, meron tayong mga ministry sa church. Gusto natin magkaroon tayo ng, lahat tayo nagdi-disciple, nagwi-witness tayo. Why? Kasi pag hindi na tayo nakapokus sa Panginoon, God will curse our blessing. Useless lahat ng ipipreach ko para i-bless tayo ng Panginoon, para i-provide ng Panginoon yung need natin, pero wala tayong ginagawa para sa Kanya. Amen? Pag hindi na tayo nakapokus. Kaya nga, gusto mong pasayahin ng Panginoon, gusto mong i-bless ka ng Panginoon, do something na tuwang-tuwa siya. Anong tuwang-tuwa siya? Souls of men. Souls of men. Ako naniniwala every time, pag-pray natin yung iriga. Pero hindi tayo magpipray ng pera, mag-pray tayo ng souls. Mag-pray tayo na mag-witness tayo. Mag-pray tayo na mag-disciple tayo. Walang imposible dyan. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung kaluluwa. Kaya hindi lumalaki ang church, kaya hindi binibless ng Panginoon ang church, kapag nakontento na tayo sa meron tayo, pero hindi na tayo nagwi-win ng kaluluwa. Pag hindi na tayo nagwi-witness, yung bang nag-iisip tayo, alam nyo, pinagpe-pray ko, magbibigay ako ng 300,000, pero hindi ako maghanap ng 300,000. Ang concentration ko, Lord, anong gagawin? Alam ng mga Bible college yan, alam ng staff yan. Anong gagawin natin para yung church, ganito ang gagawin natin, yung service natin, pati nga yung song leading, pinakialaman ko na lahat. Dahil gusto ko mag-worship tayo talaga sa church. Bakit ganito yung mga lesson natin? Bakit ganito yung mga preaching natin? Ano yung mga bagay? Alam nyo, bakit ganitong lahat? Why? Kasi ika-curse na tayo ng Panginoon kapag may blessing tayo but we are not doing something sa bagay na gusto ng Panginoon. Kaya gusto mong i-bless ng Panginoon yung business mo, i-bless ng Panginoon yung trabaho mo, i-bless ng Panginoon yung family mo, kung may problema ka, gusto mo yung need mo, i-provide ng Panginoon, go out. Maghanap ka ng pwede mo mawitnessan. Maghanap ka ng taong huwag kang maghanap ng kung saan mo kukunin ang bagay na pera na kailangan natin. Pumunta tayo sa kaluluwa. Sabihin ko sa inyo, magugulat ka na lang. One of the person na witnessan mo, pwedeng maging blessing ng sa Panginoon. Hindi mo alam kung anong gagawin ng Panginoon kapag natuwa siya sa'yo. Pero kapag nakapokus ka na sa things that you want, the things that you need, at hindi na sa things that God wants, God will curse your blessing. God will curse your blessing. Ang pinakamahirap, God can reject us. Ano sabi dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 26? And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee. Pinakamahirap ma-reject, ano? Sino dito sa inyo nakasubok ng mag-donate ng dugo? Taas ang kamay, nag-donate ng dugo. Okay? Yung mga paborito dito, yung mga natin donate, yung tawag sa inyo, yung mga blood bank ng Laloma Baptist Church. Okay? Pero alam nyo, di ba, pagka nag-donate ka, yung takot ka na nga dun sa may
Yung ano, yung needle, no? Dahil ang daming kukunin sa'yo, ang dami nun eh. Pero pag nakita mo kung ano yung ilalagay para kunin yung dugo mo, kung gaano kalaki yon, sing laki ng, alam mo yung sing taba ng posporo. Ano yung posporo? Yung pinaka ano niya? Ganun ka ano yun, yung needle na ilalagay dyan sa pinakamalaking ugat mo. Okay? Tapos pagka nirelease yan, di ba, yung mga medical student, pag nirelease siya, makikita mo yung dugo mo na biglang bubulwag doon sa, dire-diretso yan sa bagat, magugulat ka, ganun karami yung dugo na nawawala sa'yo. 500, 450 ml. Grabe no? Tapos ang kapalit juice, amen. 450 ml. Nung time na nakita ko yung ano, tinitignan ko pa nung ano eh. Pero nung nakita ko yung pangkuha ng dugo, sabi ko sana hindi na ako makuha ng dugo. First time ko nag-donate doon sa may ano, nung na-hospital yung vice principal doon sa may Grace Christian School. Pero alam niyo kung bakit gusto ko mag-donate? Kasi nung time na yun, nandun kami lahat na magdo-donate doon sa Grace, sa Chinese General Hospital yata yun. Nandun kami lahat. Then, pumasok yung nurse doon sa first batch, sabi niya, "Sir, makakapag-donate ka, sir, makakapag-donate ka, ma'am, makakapag-donate ka." Tapos, later on may iniwan. Sabi niya, "Sir, kayo po, hindi kayo makakapag-donate, kayo hindi pwede, hindi pwede." Then, nung narinig ko yung word, bakit rejected sila? Sabi ng isa, "Ma'am, oh, sir, hindi ka makapag-donate kasi meron kang HEPA." Amen? Ang masaklap yung marinig mo nung hindi ka makapag-donate kasi meron kang AIDS. Well, hindi ka makapag-donate kasi nung narinig ko yon yung first batch, sabi ko, "Lord, sana hindi ako ma-reject." Amen? Amen? Ang hirap ma-reject no sasabihin, hindi ka makakapag-donate kasi meron kang hepatitis. Ano, hindi ko na lang kung anong hepatitis na ano, kung kahit na anong letra yan. Amen? Pero ang problema yung ma-reject ka. Kaya sabi ko, "Lord, yung first time ko nag-donate, sabi ko nung tinawag ako na pwede ako mag-donate, tuwang-tuwa ako. Kaya nga lang na tinitingnan ko na itutusok, sabi ko, laki talaga nito." Pero hindi lang nangyari ng one time yan, ilang beses ako nakapag-donate. Pero isang bagay na ano, ayaw kong ma-reject. How much more, ang pinakamahirap na rejection is when God rejected you. Kapag ni-reject na tayo ng Panginoon, yung ilang beses na ba tayong kinausap ng Panginoon, ayaw mo makinig, sinabi ng Panginoon, ayaw mo pa rin gawin, sige lang Panginoon, pero sasabihin ng Panginoon, darating yung panahon, sasabihin ng Panginoon, "I will reject thee." Even si King Saul, ni-reject ng Panginoon. Walang pwedeng hindi i-reject ng Panginoon. Everyone could be rejected. Amen? Mag-ingat tayo. Pag gumagawa tayo, sabi ni Pastor Paul Byers, you cannot obey God at the same time obey yourself. You cannot follow God at the same time follow yourself. You cannot serve two masters. Either you obey God or obey God. Amen? Sunod ka lang. Amen? Sumunod lang tayo. The number 3 last. Ano yung una? Trust God. When life doesn't make sense, obey God when journey gets difficult. And last, believe God until the promise is fulfilled. Believe God until the promise is fulfilled. Genesis chapter 50 verse 20. But as for you, sabi niya sa kanyang mga kapatid, "He thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive." Alam niyo isang bagay, someday sasabihin natin to. Lalong-lalo na pag malapit na tayong mamatay. Kung alam ko lang
na ito pala ang gagawin ng Panginoon. Alam mo yung makita mo na yung pinaka-future mo. Yung bang na-experience mo na after ng several years, halimbawa binigyan ka ng Panginoon ng 70 years to live, tapos na nandun ka na sa 70 years, bago ka mamatay, makikita mo ang daming ginawa ng Panginoon. Then sasabihin mo someday, kung alam ko lang na kayang gawin ito ng Panginoon, sana mas marami pa akong ginawa. Amen? Si Pastor Lee Robertson, bago siya mamatay, ang sabi niya, nung mahina na siya, bigla niyang sinabi, hindi ko na sasabihin yung English na sinabi niya, pero ito na lang. Sabi niya, kung alam ko lang, mas marami pa sana akong ginawa. I have done more. Then sabi sa kanya na isang pastor, sabi niya, Pastor, ang dami mo nang nagawa. Tingnan mo yung ginawa mo na sa ministry, ito yung legacy mo sa church na to, ito yung school na sinimulan mo, ang dami nang na-send out. Pero sabi niya, no. Para bang sinasabi niya, kung alam ko lang na kaya palang gawin ito ng Panginoon, I have done more. Sabi niya, mas gusto ko pang mas marami pa ako nagawa. Alam niyo, 48 pa lang ako, magpo-49. Pero sa dami ng ginagawa ng Panginoon na para bang, Lord, nagawa mo to, nagawa mo to, nagawa mo to. Sabi ko, sana noon pa man, meron na akong paniniwala na, sana nung kasi save ko, nagtiwala na ako sa iyo. Sana nung time na to, sana ginawa ko na to. Sana, alam mo, to the point na kasi nasasayang ang buhay natin because we want something, pero nakalimutan natin kung anong gusto ng Diyos. At kung nakita mo na ang daming ginagawa ng Panginoon ngayon, why not pangarapin natin? Let us do more for God. Kung kaya pala ng Panginoon. Tingnan niyo kung anong ginawa ng Panginoon. Hindi ko na tatapusin lahat ito. Balikan ko na lang yung talata. Genesis chapter 45, verse 8. Dito na lang ako mag-end. 45 verse 8. Nang binabasa ko to, hindi ko alam kung paano nyo na-interpret yung ng buhay ni Joseph. Para bang, Lord, nangyari, no? Naging second in command si Joseph. Naging governor siya, ang laki ng kanyang pero nang binasa ko yung chapter 45 verse 8, sabi ko, grabe, mas ngayon ko lang naunawaan at mas matindi yung ginawa ng Panginoon kasi hindi lang siya naging governor. Tingnan niyo mabuti kung anong ginawa ng Panginoon sa verse 8 na yan. So now it was not you that sent me hither, sabi niya sa mga kapatid niya. Hindi kayo ang naglagay sa akin dito sa posisyon na to. Hindi kayo ang dahilan kung bakit ako nandito, but God. Nilayo ng Panginoon. At tingnan niyo to, no? Nung ginawa ng Panginoon kay Joseph, hindi siya nagreklamo, he trust God. Nung ginawa ng Panginoon kay Joseph, hindi niya maintindihan, he did not just trust God, he obeyed God. He believed God. Anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, tingnan yung ginawa, hindi lang siya governor. He hath made me a father to Pharaoh. Ano ibig sabihin ng he hath made me father to Pharaoh? Nagmukha siyang tatay ni Pharaoh. Alam yung itsura ng ibig sabihin ng he made me father to Pharaoh? Every decision na gagawin ni Pharaoh, sinong tinatanong? Si Joseph. Every time na meron siyang gustong gawin, anong gagawin ni Pharaoh? Tanong kay Joseph. To the point na makikita natin dito na parang hindi na kayang mag-decide ni Pharaoh na talagang kailangan niya si Joseph from time to time na parang isang anak na kailangan ng presensya ng kanyang ama. Ganun katindi si Joseph kay Pharaoh. Dahil may ginawa ang Panginoon kay Joseph. He became Lord of all his house. Gaano katindi yung ginawa ng Panginoon kay Joseph? Lahat ng nasasakupan, yung buong tahanan ni Pharaoh, sinong sinusunod? Hindi lang si Pharaoh, kundi kasama si Joseph. Lahat ng general, sinong tinatanong? Isa sa tinitingala nila, si Joseph. And ruler throughout all the land of Egypt. Parang ganito.
Kung titingnan ko yung verse na to, si Pharaoh, ang title niya lang Pharaoh, pero sa totoo lang, parang si Joseph na ang namuno ng buong Egypt. Hanggang sa sambahayan ni Pharaoh. Ganun katindi at kaimposible ang gagawin ng Diyos. And sometimes we miss the impossible things because we fail to trust. We miss the impossible things because we fail to obey. We miss the impossible things because we fail to have faith in God, to believe God. Na Lord, hanggat hindi ko nakikita yung promise mo, Lord, gusto ko makita yung promise mo, maniniwala ako kahit imposible na. Ang baog kayang manganak. Amen? Ang tubig kayang lakaran. Ang Red Sea pwedeng mahati. Walang imposible sa Diyos. Ang problema lang, ayaw natin sumunod. Ayaw natin magtiwala. Ayaw natin maniwala. Walang kasalanan ng Diyos kung hindi nangyayari imposible sa buhay natin. Ang may kasalanan, we fail to trust, we fail to obey, we fail to believe God. But if we will trust, if we will obey Him, if we will believe Him, for with God, nothing shall be impossible. Marami kang bagay na pinagpipray. Sana pag may sinabi ang Panginoon, balikan ko ganun din, tingnan nyo ilang beses yung nangyari. Ano sabi ng Panginoon kay Abraham? Promised land. Anong nangyari dun sa promised land? Famine. Si Elimelech, asawa ni Naomi. Di ba sabi ng Panginoon, dapat andun lang sila sa Bethlehem, Judah. Anong ginawa nila? Pumunta sa Moab. Nung pumunta sila doon, nakakain sila? Yes, nakakain sila, pero namatay kaagad si Elimelech. Hindi pa rin umuwi. Anong ginawa? Namatay yung dalawang anak. Kung hindi umuwi si Naomi, patay din si Naomi. But thank God, umuwi si Naomi. At dahil nagsimula siyang magtiwala, nagsimula siyang sumunod sa Panginoon, nagsimula siyang maniwala sa Panginoon, binigyan siya ng Ruth. Bumalik yung lineage ni Elimelech sa pamamagitan ni Boaz. Ibang-iba talaga kapag ka nagtiwala, sumunod at nanampalataya. Walang imposible if you trust Him, if you obey Him, if you believe Him. Sana, kung may mga dinadaanan tayong difficult times, may mga dinadaanan tayo na parang hindi natin maintindihan, dinaan ka ng Panginoon for one purpose. Gusto niya magtiwala ka. Gusto niyang sumunod ka kahit hindi mo naintindihan. Amen? Trust Him, obey Him, believe Him. Trust Him, obey Him, believe Him. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, na message. I pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy na kumilos po sa bawat isa sa amin. Lord God, tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na magkaroon kami ng desire na maging blessing, na magkaroon kami, Panginoon, ng paniniwala sa iyo, Panginoon. Lord, we want to experience the impossible things, and we know that there's nothing impossible sa iyo, Panginoon. But Lord God, forgive us if we fail to trust, if we fail to obey, if we fail to believe you. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala lang sa iyo, Panginoon. Hindi man namin maintindihan, but we need to trust you, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na may makita namin, Panginoon, ang inyong working. And I pray na kayo pong mangusap sa bawat isa sa amin. I bless you po, Panginoon, ang bawat mananampalataya. I bless you po, Panginoon, kami na makita namin, Panginoon, ang inyong kalooban sa buhay namin. Sumunod lang kami, Panginoon, at magtiwala.
Lord God, mangusap po Panginoon kayo sa bawat isa. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Patawad sa aming pagsuway. Patawad sa aming unbelief. Patawad kapag may ginagawa kaming taliwas according to your will. Lord, pagpalain niyo po nawa, Panginoon, kami as we have this invitation. Ito na po ang aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Pwede tayong tumayo lahat, magkaroon lang tayo ng short invitation. So the pathway to experiencing the impossible, so lang tandaan nyo yung tagdadalawang word, trust God, obey God, believe God. Habang tumutugtog ang ating pianist, di na natin patatagalin ng invitation. If God spoke to our hearts, make a decision. Make a decision. Pumunta ka dito sa harapan. Kung gusto mo mag-kneel down dito sa harapan, kausapin mo ang Panginoon. Or look for a place kung saan ka pwede mag-kneel down, pwede kang kaumausap sa Panginoon. Doon sa hindi kayang mag-kneel, kahit na nakaupo lang kayo nakatayo, talk to God. There's nothing impossible sa Panginoon. If we will start na mag-pray, Lord, alam ko imposible ito, pero susunod lang po ako sa iyo. Magtitiwala lang ako sa iyo, Panginoon. Maniniwala lang po ako sa iyo, Panginoon. And I will wait for your promise kahit na it will take time. Pero magtitiwala ako hanggat hindi mangyari yung iyong promise. Someday, makikita mo that God will provide, God will fulfill His promise. Walang imposible sa Kanya. Kausapin natin ang Panginoon. Kung ikaw ay first-time visitor o tula ka pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, kailangan mo siyang pagtiwalaan bilang iyong tagapagligtas. Kaya kanyang iligtas sa dagat-dagatang apoy. Kayang-kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan if you will just believe Him. If you will just accept Him as your personal Savior. Kung gusto mong gawin yan, taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin na gusto mo tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Taas mong kanang kamay mo, ipagpipray ka namin, bibigyan ka namin ng counselor para i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ? Taas mo lamang ang kanang kamay mo. Okay, so wala na. So I pray na may pinangusap ang Panginoon sa atin. Amen? Okay, so tayo pa yung manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon na tunay na naman nagtiwala sa inyo Panginoon. Tulungan niyo kami Panginoon na maging pagpapala Panginoon sa mga kapwa naming Kristiyano, especially sa lost. Lord God, I pray na we could experience your impossible things, but help us na ituon muna namin ang sarili namin, Panginoon, in trusting you, in obeying you, in believing you. Lord God, alam namin na kapag hindi nagpipil kami sa tatlong area na to, hindi namin ma-experience ang something impossible. So Lord God, tulungan niyo po nawa kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng heart to believe you. Rebuke us, Panginoon, kung may mga pagkakamali kami, Panginoon. And I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy. Kayo po, Panginoon, ang patuloy pa rin po na gumabay sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, kayo po, Panginoon, na may taas.
At i-bless po, Panginoon, lahat ng ginawa na decision ng bawat isa po sa amin. In Jesus' name I pray. Amen.